tayo po'y pinalad na may makakausap na isang ekonomista. Pinay naman sa naging ikangay pahayag o bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na sona. Nasa kakabilang linya po, si Dr. Renato De Castro. Dr. De Castro, good morning po. Johnny Bañez, Judith Larino po. Live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23. Doc? Magandang umaga, pero kukorek ko yun, hindi ako economist. Pa, Ang sir. area ko, international relations ka security, hindi ako economist. Pa. Sige sir. Maraming salamat po sa pagko-correct. Right. Ano po ang nakikita ninyo na ikangay maganda sa naging pahayag ng ating Pangulo sa kanyang ikaapat na sona, Dr. De Castro? Well, kasi ang binabantayan ko talaga yung foreign policy at security policy. Medyo of course disappointed ako dahil pahapyaw lang niyang minention yung mga issues na talagang binabantayan ko. Well, of course, naiintindihan ko naman na talagang ang focus niya domestic, primarily economic, infrastructure, education, not na social services, na talagang ayan ang talagang inaantay ng mga mamamayan natin. Pahapyaw lang niya minention yung talagang topics or areas na binabantayan ko bilang isang academic na focus sa foreign policy and of course security policy. Right. Hindi niya nabigyan ng highlight, Dr. De Castro, tama ba, yung kanyang naging pagbiyahe? Recent na biyahe niya sa US. Estados Unidos na ang naiuwi niya ay 1% lamang na tariff. Isa po ba ito sa bagay na dapat inaantabayanan at dapat na narinig sa ikaapat na sona ng Pangulo para sa inyo, Dr. De Castro? John, dapat na-explain niya. Bakit ano ba yung talagang issue nung pagbiyahe niya sa Estados Unidos? At of course, yung mga critics niya nakafocus lang doon sa sinatawag na from 20% na reduce lang to 1%, no? I don't think he had the time to really go to the nitty-gritty nung issue na yun, no? Balikan natin, no? Yung pagbiyahe niya yun, ipansin mo, pinuntahan niya si Donald Trump after pumunta siya sa Pentagon at nakipag-usap siya kay Marco Rubio. So, yung punta niya talaga sa Estados Unidos, hindi lang doon sa trade issue. Of course, importante yung trade issue. Pero talagang buuan ng ating relasyon sa Amerika. Of course, yung una niyang pagbisita sa Pentagon indicates yung talagang elemento ng ating alyansa sa Estados Unidos. Kumbaga, importante yung trade issue, pero hindi yun yung talagang nut and bolts ng ating relasyon sa Estados Unidos, no? Tapos tumpayin nga natin yung issue, no? Talagang binabatikot siya, pumunta sa Amerika, bakit from 20% to 1% lang yung nakuha mo, no? Ang issue talaga dyan, no? 69% ng ating exports sa Estados Unidos exempted do sa 19%. Kasi yung bulk nun talaga, nung 9% na yon, semiconductor, saka of course electronics na exempted dun. Ang tinamaan lang talaga yung mga exports natin ng pagkain, mga damit, no? Consumer items, no? Pero of course, subject pa rin yun sa negotiation na of course, ang final decision will be on August 1. No? Hindi pa yun talaga pinalit. Pero of course, yung mga kritiko niya focus on, I don't think he had the time to really explain at nagbigay yung nuts and bolts nung concession na nakuha niya na supposed to be 1% naman. Pero Dr. De Castro, di po ba parang ang isa dapat na ini-highlight dun sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika is yung pagiging isa sa mga unang Asian country leader na inimbitahan mismo ni Pangulong Trump sa Amerika para makapag-usap sa halip na yung resulta ng kanilang pag-uusap na 1% lang ang naiuwi niyang kumbaga deduction na tama ba sa o bawas sa tariff, Dr. De Castro? Pero sa buong ASEAN yon, pangalawa yun sa pinakamababa. No, ang pinakamababa Singapore 10% kasi Singapore naman talagang free trade yung Singapore, no? Walang problema talaga issue ng Amerika doon. At ang pangalawa of course yung Pilipinas at Indonesia na 19%. No? Pero of course nakatutok talaga doon sa 1%. Pero of course, kung titignan mo talaga, ano ba yung mga exports na maapektuhan ng 19% reciprocal tariffs? Hindi yan yung mayurya ng ating mga exports, yung mga vital exports natin. Talagang
kailangan ng Estados Unidos na kailangan ng American industry, semiconductor at electronic products. Hmm. Kumbaga yung tinamaan lang talaga nung yung 19% reciprocal tariff, mga generally mga consumer items, yung mga pagkain na ini-import ng Amerika dahil mga madaming Filipino-American communities sa California, Mhm. ayun yung mga natatamaan, mga damit, mga sapatos, no? Oh. Right. And of course, ang isa pang issue, yung tinanggal natin yung taripa sa mga ilang American imports like soybeans, wheat, so forth and so on. Mhm. Doon focus. Hindi nila tinignan, for example, yung investment pledges na binigay ng American private industries, tapos yung of course, yung tinatalakay ngayon, no? Tinalakay ko to sa isang talk show. Nagsaklay rin ako, no? Mhm. Yung pag-build ng plano ng Amerika at ng Pilipinas na paggawa ng isang malaking ammunition plant sa Mhm. Subic Mhm. Bay. At hindi lang yung plant, pati storage facility. Mhm. No, hindi yan masyadong natutukan, pero diniscuss mo, in-emphasize mo ni Donald Trump nung ni-raise Mhm. yun during this press conference. Po. Importante yan. Po. No, hindi lang para sa Estados Unidos, importante rin yan para sa ekonomiya natin. And of course, Mhm. importante rin yan sa national defense natin. Po. Yung po sa nangyari na ika nga'y parang nabaliwala yung matagal ng pagiging alay ng Pilipinas sa Amerika doon sa nangyaring kakarampot o sinasabi nga ng ilan na dehadong kasunduan, binabanggit Dr. De Castro na dapat maghanap na raw tayo ng mas iba pa na tatanggapin nating alay na talagang ika nga'y bibigyan tayo ng karampatang respeto. Anong stand nyo, Ah, reaction niyo po rito, Dr. De Castro? ang reaction ko dito, John, hindi tayo nag-iisa. No? Tandaan natin, ang South Korea and Japan, lalo na ang bansang Japan, Mhm. talaga yan ang kumbaga tinatawag na cornerstone of US alliance system dito sa Pilipinas. Sa buong Indo-Pacific, hindi ang Pilipinas. Mhm. No? Kung titignan mo yung South Korea and Japan, talagang kumbaga credible treaty ally sila ng Amerika. Kasi nandun pa yung mga base ng Amerika sa South Korea and Japan. And of course, pinopondohan nila yung presence ng mga Amerikano doon. At of Mhm. course, credible sila sa developing military nila. Pag humingi ng tulong ang Amerika sa kanila, lalo na sa bansang Hapon, very developed ang Japanese self-defense force. Kung compare mo sa ating alliance. Mhm. Ating alliance medyo asymmetrical compared to US and Japan. Pero ganun din ang natanggap nilang treatment kay Donald Trump. Mhm. Lalo ng Japan. Hindi disappointed ng Japan. Ang nakuha lang ng Japan, 15%. In South Korea, under negotiation pa. Mhm. So, ang issue dito talaga, well, this is very specific kay Donald Trump. Si Donald Trump kasi, business person yan. Po. No? Sa kanya talaga, ang importante negosyo, secondary lang ang security. Mhm. So, despite na siguro, pumasok dito ng pagbisita ni Presidente sa Pentagon to emphasize yung alliance, maaaring nagsabi niya si Hegseth, si Mark Rubio na importante yung Philippines sa alliance. Pero at the end of the day, ang gumagawa pa rin ng decision ng isang negosyante si Donald Trump. Mhm. Right. So, So this is something that we have to face na inelect ng majority ng American people ay isang negosyante, isang bilyonaryo. Mhm. No, ang tingin talaga sa international relation, business talaga, business matters. Wow. Right. So, ano po ang reaksyon ninyo doon sa sinasabi naman ng ilan na medyo may pagka-sarcastic ang dating nung pagkakabanggit ni President Trump na you're a tough negotiator, Mr. President Marcos. Anong dating sa inyo, Dr. De Castro? Well, at least naka-force niya si Trump na magbigay ng 1%. Na, of course, everyone would say is symbolic. Pero ang nabasa ko, no, yung account ng isang Filipino-American NGO sa Washington, D.C., ang umitidol naman yung discussion nila. It was not really that tough negotiation. Mhm. Siguro, tina-flatter na, hindi naman sarcastic yung gagamitin kong term, medyo patronizing yung dating ni Donald Trump. Mhm. Pero pag tignan mo yung body language niya, it's very, kumbaga, it's just like a discussion among friends or among even family members. Mhm. Ganun ang dating, parang mag-chokaran lang sila kaya siya nagsalita ng ganun. Oo. No? Well, of Alright. course, nilabas pa ni Donald Trump kasi ang personality ni Donald Trump, importante sa kanya yung mga past relationship niya. For example, bakit siya very tough sa Japan despite ally ang Japan, no? Kasi yung business dealing niya in the 1980s, nagkaroon siya ng negative Mhm. experience with the Japanese.
Mm. Pero pagdating kay President Marcos, maganda yata yung relasyon niya dun sa kay lalo na sa dating First Lady kay Imelda Alright. Kumbaga Marcos. may tanaw sa nakaraan. Oo, Parang ganun may po. tanaw sa 1980s, Alright. lalo na yung mga businesses ng mga Mhm. Marcos sa New York, nung Mhm. tatay niya. Po. So, tignan natin kasi at the end of the day, hindi pa naman final yung 1% reduction na yun. Mhm. Makikita natin magbago pa yan after Mababawasan August pa, 1. Doc. Hindi kaya mababawasan pa. Siguro mababawasan. Oo. So, itong ni Donald Trump, actually, very positive siya dito eh. Mhm. You have to credit Donald Trump for saving the alliance during sa panahonan ng Mhm. dating presidente, Alright. President Rodrigo Duterte. Mhm. Pero may Natatandaan mo, meron opo, siya first time experience na doon. opo. Doc, naniniwala ba kayo na yung pasaring ni President Trump ng past administration is yung pinalitan niya o yung pinalitan ni Pangulong Marcos? Hati po kasi ang reaksyon ng mga tao dito eh. Yung pinalitan ni President Marcos, kinaibigan niya talaga Hmm. si dating President Rodrigo Duterte. Kinaibigan Alright. niya talaga. Mhm. Nung ipangko na binigay sa akin ng isang New Zealand diplomat noong 2017, kasi yung pinag-aaralan ko yung foreign Po. policy natin, Mhm. si Donald Trump ang lumapit kay Rudy. Tinawag pa niyang Rudy. Hmm. Rudy. Nung Hmm. nagkita sila sa Hanoi. Kaya sa pag-uwi nung dating presidente, after nung nag-meet sila sa APEC summit meeting sa Hanoi, Mhm. pag-uwi niya dito, meron yung ASEAN summit meeting. Darating si Mhm. Donald Trump. Sinabi niya kaagad doon sa protocol officer na Malacanang, ayokong katabi yung presidente ng Ruso, si Medvedev. Ang Mhm. gusto mong katabi, si Don. So, maganda yung relasyon nila kaagad. Tapos nag-umpisa yan nung tulong ng binigay ng Amerika nung Siege of Marawi 2017. Tandaan nyo? Okay. Alright. Noong May 2017, nagbigay ng armas ang China pero ayaw ng Armed Forces of the Philippines. Pero nung po nagbigay ang Estados Unidos, ang order ni Donald Trump noon, kung anong hihingin ng Pilipinas noon, ibigay Bigay. nyo. Oo, Alright. lahat. Nang ubusan tayo ng ammunition after less than 2 days ng Bakas Marawi. Mhm. Nagpadala tayo ng C-130 sa Arizona. Pinuno yung pagbalik dito. At Mhm. hindi pa lumabas noon, issue na yun, yung training na binigay sa Philippine Air Force doon Okay. sa operation Malalim pala, sa no? Malawi. Mm. O kasi Mm. yung Air Force natin, nung natanggap natin yung FA-50, yung mga piloto natin wala pang training for ground interdiction. So dinala yun talaga sa Arizona, nagkaroon ng crash training for ground interdiction operation. Natatandaan nyo, nung siege ng Marawi, unang tinatamaan ng mga bomba ng Philippine Air Force ng FA-50, yung mga Marines ng mga Army. Mhm. Di ba? Nagkakaroon ng cases ng ground fire. Pero after nun, talagang accurate na yung Nulbos bombing ng na, Philippine Air napulbos na. Force. Oo, Opo, opo. na ano na, napulbos na yung mga Mm. Maute, tsaka yung mga Mm. Abu Sayyaf doon. Yung experience si Donald Trump in dealing with the Philippines. Okay. Mm. Doc, good morning po ulit. Sa tingin nyo, Yeah. ano ba yung top 3 na international trade policy na, well, syempre, pangunahing concern po ng Pilipinas na dapat ho ay narinig natin, no? Sinasabi niya nga ho, narinig natin sa SONA niya kahapon. Well, una sana na-mention niya yung role ng mga international donors, lalo na minention niya yung infrastructure. Yes. No, nabanggit niya sana doon, of course, yung pinag-usapan nila ni Marco Rubio na nandun siya, at of course, pinagkasunduan nung in April 2024, nung pumunta si President Marcos at nag-form sila along with former Japanese Prime Minister Kishida at former US President Joe Biden, yung trilateral, yung Opo. Philippine, US, Japan, at napagkasunduan nila doon yung tinatawag nating Luzon Corridor na i-develop yung infrastructure, i-develop mula sa Clark, Angeles City, pababa hanggang Batangas City. North Massive talaga investment yan. Opo. Hindi niya na-mention yun, lalo na importante yan, no? Kasi yung part siguro ng infrastructure na dapat natin i-develop mula Clark and Subic related sa flood control. Tama. Tapos, pero napag-usapan din nila ni Marco Rubio yung gagawin na commuter train system that will link, of course, Angeles City to Batangas City. Hindi niya ma-mention ko kasi I think ang style naman ni Presidente, napapansin nyo, ayaw niya matagal yung State of the Nation address niya. Correct.
Right. Natatandaan ko, no, 2018, yung dating presidente, naging commentator ako sa ANC, simula yung speech niya ng 5, natapos kami hanggang mga 8. Puro mura pa yung speech niya. Wow. Pero ito, very eloquent. Parang hindi pa kumbinsido, ganun, Doc, no? Kulang na kulang yung oras sa 3 oras. Well, very eloquent, very dignified, no? Very statesman. Hindi katulad dati, no? Natatandaan ko yun. Kasi pag nag-tweet noon sa ANC noon, kasama ko si Tony Velasquez, no? I cannot help but of course cringe every time na dininig ko yung mga mura no, no? Buti na lang ngayon, wala. Alright, Dr. De Castro, as much as we want to, kaso natatalian ang kamay namin ng oras. Sa inyong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe. Panawagan din, panawagan, ano? kaugnay Apela sa nitong katatapos gobyerno. pa lamang na sona ng ating Pangulo. Go ahead, sir. Well, meron siyang minention na dapat nating bantayan ng pinakauli. No? Napansin niyo, very consolatory siya sa China. In-emphasize niya doon yung friends to all, enemies to none. Yun. Okay. No. Pero link yun, sinabi niya, bakit ba tayo conciliatory sa China? Next year, ang Pilipinas ang magiging ASEAN, chairman ng ASEAN. Okay. So mamanahin natin yung napakalaking problema ngayon na hinaharap ng ASEAN. No? Hindi lang, of course, priority natin talaga yung West Philippine Sea, South China Sea, yung Code of Conduct. Pero recently, pumutok yung bakan ng Cambodia at ng Thailand. Apa. Dadali natin yan next year. Make or break, Pangulong Marcos ito next year. Next year, no? Talagang, Laking ayun ang hamon pala. talagang, Oo. ayun yung hamon talaga. Ngayon, ang natutukan, Malaysia. Oo. Na may problema po si Anwar Ibrahim, may problema siya. Tapos problema niya pa yung talagang, kasi maaaring siya ang ASEAN. Pag talagang tumindi ang hidwaan ng Cambodia and Thailand. Talagang siguro magsa-sideline muna yung issue natin ng South China Sea at saka yung Code of Conduct. Talagang Right. tututukan po ng ating presidente na manage yung a dispute that could really unravel ASEAN. Kasi link talaga ang ating presidente sa ASEAN kasi nung na-form ang ASEAN, isa sa mga founding members yan, Pilipinas, at ang presidente noon, yung tatay niya. At dahil dyan sa mga binitawan yung salita na yan, Dr. De Castro, asahan niyo po, bubulabugin po namin kayo sa mga susunod na araw. Tanong oras sana, Doc, ha? Ay, tanong oras? I'm at your beck and call. Opo. Wala akong ginagawa dito sa Taiwan. I'm a research fellow. Opo. Yes. Nagre-research lang ako tsaka Opo. nagre-lecture. Opo. Alright, with that, maraming Thank you so salamat, much Dr. po. De Castro. Sa mga susunod na pagkakataon, aantabayanan po namin yan. Thank you so much, sir. I'm at Good morning. beck and call. God bless and good luck po. Thank you, sir. Po Thank you, kayo, sir. ingat. Thank you. Opo. Okay. Okay. Yun po ang isang international policy expert, si Dr. Renato De Castro.